itong si Director Lester Tan, na kaibigan natin yan, ang RD po ng MMCHD, ng Metro Manila po, sabi po ni Director Lester, good morning po, nanonood po siya, under the UHC Act Section 9, there is a provision which states that PhilHealth shall provide additional program benefits to direct contributors where applicable. Agree naman tayo dyan, Doc Ish, di ba? Yes, tama naman po. At nakasulat nga po yan sa ating batas. At actually, yan din yung pinagmumula ng instruction or directive ni PBBM at saka po ni ES na especially sa ating mga middle income earners ay mabigyan sila ng mga benepisyo at maramdaman ang sapat na benepisyo ng PhilHealth. So ang mga usapan namin dyan ni Executive Secretary Ralph baka pwede kong bigyan yung direct member ng better accommodation. Di ba? Basic accommodation lahat ng baka pwedeng two in a room lang. Two in a room. Or may aircon, palagyan ko ng aircon yung mga room para yung mga direct member naman, mas maganda yung benefit. Meron pa siyang isang suggestion na gusto ko at ipapasok ko to sa Benefits Committee na pag ang ospital ay nag-i-implement ng zero balance, gusto niya madagdagan yung benefit package ng PhilHealth. Logical lang yon para ma-encourage natin pati LGU hospital na mag-zero balance. So pag papaaral ko doon sa aming actuarials, kung kaya ng PhilHealth, malaki na ho binabayad ng PhilHealth sa mga ospital, umaabot na ng 300 billion a year. Yes, for this Ang year. binabayad natin at tataas pa yata this year dahil sa dami ng benefit packages na nilalabas ng PhilHealth. Eto na, yung mga Viber message natin, ready ka na, Doc Ish? Madami to. Madami. Okay. Lightning question. Lightning. Bilisan natin yung pagsagot kasi ang dami nito. Feeling ko si Mami Sheila nagpipigil lang ng pagbigay sa akin pero marami pa yung mga tanong dyan sa loob. Okay. Babalikin na lang natin si Ish. So, Anytime, Sec. unahin po natin yung kay Kaliko Ali muna, ha. Sabi niya, good AM. Paano po kung hindi po ako nakapagbayad? Since may registration sa PhilHealth dahil nag-aaral pa po ako Umaasa lang po ako sa parents ko. Ngayon, nakagraduate na ako pero wala pa po akong trabaho. Well, unang-una po, ang sinasabi sa Universal Healthcare Act, merong isang provision doon na nagbibigay ng immediate eligibility to all the members of PhilHealth. Kung kaya't ang lahat po, kahit nagbabayad po, nakabayad, nakamiss, or patuloy na nagbabayad, kung kakailanganin ng benepisyo ng PhilHealth, ito ay ibibigay sa kanila. Makukuha po nila kahit hindi pa nakakapagbayad, nakalimutang magbayad, or na-miss ang premium contribution. So, makukuha ang benepisyo. But, sinasabi rin po sa Universal Healthcare Act na kung ikaw ay direct contributor, dapat po ay patuloy kayo nagbabayad. Dahil kung hindi po, mag-earn po kayo ng tinatawag na penalty or surcharge. Para po sa mga self-employed, ang surcharge po is computed as 1.5% compounded monthly interest. At sa mga employed naman, 3%. Pero sa direktiba Pero nanguto si Presidente. Yes, opo. Diba? Nag-announce siya noong New Year. Yes. Ano sabi niya? Sa direktiba po na ating Pangulo Bongbong Marcos, magbigay tayo ng one-time waiver of interest. Amnesty. Ng interest ng mga missed premium contributions. So, nagpalabas kami ng policy circular noong January 9, effective ng January 24, na meron po tayong one-time waiver of interest of premium contributions for the employed sector and the self-employed. At ito po will cover missed premium from July 2013 up to December 31, 2024. Okay. So, ganun siyang katagal. And for the whole year of 2026, siya pwedeng isettle or mabayadan. Although yung pong naunang circular covers only the employed sector, binabalangkas na rin po natin yung para sa self-employed, and hopefully the soonest possible time mailabas na rin po natin siya. Utos ng Pangulo yan, kaya susunod ang PhilHealth. Okay. Ano po ulit yung period, Doc, is January? Bali po ang missed premium contributions is July 2013 up July to 2013. December 31, 2024. Missed premium contributions. Pero, Tina, clarify ko lang ha, ang ini-waive po natin is the interest. Interest lang. Hindi po, ang isi-settle na lang po nila is the missed premium Premium contribution. payment, babayaran mo pa rin. Okay. So, Pwede ba mag-installment kung malaki na? Pwede sir, Ayun, pwede po. pwedeng Okay. install. Teka, meron, Sige ang tanong po. niya kasi, graduate na siya. I guess above 21 na siya. Tapos wala siyang trabaho.
pwede na siyang indirect, di ba? Pwede po siyang indirect kung papasa dun sa qualification. Yan po yung po mga indirect na nabanggit ni Sec, yan po yung indigent, yun pong kasama sa mga 4Ps ng DSWD. Kasama rin po dyan yung mga identified PWDs, senior citizens, at mga ilan pong members of the society na dahil sa batas ay ang nagbabayad ng premium is the national government. Pero currently, wala siyang trabaho. Pwede po ba siyang mag-register? Natatakot siya na baka pag nag-register siya, baka singilin siya. Yes, pwede po siyang mag-register kasi requirement naman ng every Filipino to be Very registered. Ngayon, ang kailangan na lang po do sa premium contribution, pwede po silang pumunta sa kanilang local government unit Yun. or sa barangay to ask for any certificate of indigency kung talagang wala silang trabaho, walang pinagkikitaan, at yun po yung magiging proof para po maisama natin siya sa indirect contributors. At pwede na rin siya makakuha ng YAKA program. Yes, sir. Yun. Okay, Yes. so no reason for you para hindi ka mag-register, Kaliko, Ali. Pwedeng-pwede yan. Kuha ka lang ng Certificate of Indigency kung hanggang ngayon ay wala kang work. Pero once na magka-work ka na, siguro mas kampante siyang mag-register doon. Pwede, anytime pwede. Yes, mag-shift na po siya kasi magiging To direct. direct contributor na siya. Yes, magiging direct contributor ka na kapag may trabaho ka na dahil meron ka ng contribution from your salary. Basahin ko yung unang tanong. Sige po. Si unknown number from Viber. From Viber. Pero maganda yung tanong niya, is PhilHealth still capable of maintaining the acute myocardial infarction package given the large amount of benefits and wide use of it? Mukhang kumukontra siya dun sa ginawa natin. Tinaasan ko kasi lahat ng heart attack, inaprubahan ng PhilHealth Board ang 500,000 plus. Kasama yung stent at kasama yung ano. Kaya yung mga private hospital, pati jeepney driver ngayon, ginagamot na nila Yes. pag may heart attack. So, basta may angiography machine, may cardiologist, binabayaran ng PhilHealth. Cath lab. So, nagka-servisyo rin yung ating mga indirect Yes. dito sa mga importanteng life-saving na procedure. So, kaya ng pakete. Lahat Kaya ng budget ng PhilHealth. Yes, lahat po ng pakete na Kailangan inilalabas natin at pinaaprubahan ng board, dumadaan sa financial impact analysis. So bago po nila aprubahan, chine-check din po nila yan. So yes, Kaya. Wag ka mag-alala. Unknown number from Viber. sustainable po. Pero magyakap ka para hindi ka magka-heart attack. Yes, Yes. correct. Oo. Kaya yan sagutin. Tama po yan. Yung acute myocardial infarction, kaya yan. Sabi, Yun yung Tina, kaya namin nilalakasan yung primary care para hindi ka Para na hindi magka-heart ka attack. Correct. So pag kung lahat ng tao umiinom ng antihypertensive, hindi sila magka-heart attack. So hindi namin babayaran. Correct. So kakayanin talaga. Correct. So mas mura talaga ang prevention rather than cure. amen. Sabi naman po ni Papa Arlo, libre po ba ang konsulta sa Yakap if basic check-up lang? Pero kung may specialist na involved, may bayad na po ba? Sa ngayon po, ang atin pong nasa yakap doctor ay pong ating mga primary care doctors or general practitioners. Although meron ding mga ilang espesyalista, pero nag-shift na sila to the practice of the primary care. So yun pa lang po yung kino-cover natin. But we are also in the midst of studying, covering the specialist care. Pero sa ngayon po, for any consultation with a specialista, hindi pa po natin nako-cover under yakap. Pero covered siya. Ang specialista, binabayaran natin pag na-hospital Pag ka na-hospital na po, So, yes. i-refer ka, kailangan mo hospital, may specialista Yes. doon, may inpatient benefit Yes, package po. doon. Sa Pero, yakap pa lang Arlo, ang sabi ko sa'yo, 80% ng sakit, doktor ako specialista ako, 80% kaya gamutin ng primary care physician. Yes. So, maliit na 10 to 20% lang ang mga kailangan ng specialista. Kino-convince ko nga yung mga batang doktor, huwag na kayo mag-specialista, mag-primary care doctor na lang kayo, family and community medicine. Ang dami nating kailangan. That's the doctor we need. 80% of our problems masosolve ng isang magaling na primary care physician. Kasi ang mindset ng Pilipino, sumakit lang ang tiyan, ay gastro ako Gastro. pupunta, Ayun. espesyalista Yes, ako correct. pupunta. Mahal yun. Nako, parang sumasakit yung likod ko, parang sumasakit yung bato ko, pupunta ako ng nephro. Yes. Bago ka maging nephro o Ah, gastro,
ilang taong training yon. Kaya hindi ko sila masisi. Pag nagkonsulta ka sa kanila, mas mahal talaga. Libo talaga babayaran mo. So, pumunta kayo sa primary care physician. Most of the time, sakitan tiyan, nilalagnat, kaya din. Kaya nila ng primary care doctor. Magagaling po ang mga doktor na Pilipino po ha. Ang dami nga pong humihingi na doktor sa atin sa Pilipinas, sa Correct. ibang bansa. Kaya po magtiwala po tayo sa ating mga primary care doctors. Sabi naman po ni Tito Ricardo Espiritu, ilang beses po kaming nagpunta sa UST Hospital. Pag nag-inquire po, pag-inquire po namin tungkol sa yakap, ang sagot sa amin ay close na ang registration dahil cut-off na. So, hindi kami nakakapag-register. Paano po ito, Doc Ish? Well, Pili sa iba. opo, pwede po kayong pumili ng ibang clinic kasi po yung ating mga pwedeng mag-register sa isang klinika is nakadepende po sa number of doctors participating. Sa ngayon po, ang ating ratio is 1 doctor is to 20,000 registrants. So kung halimbawa po doon sa Yakap Clinic na pinuntahan nyo, ang doktor nila is 3 lang, so pwede po silang mag-register up to maximum of 60. Pero kapag ka na-reach na po yun, hindi na po sila tatanggap ng additional registration. But again, marami po wala tayo... kasing additional bayad yon. Yes, Pag opo, wala. Hindi magre-reimburse ang PhilHealth. Hindi po. So, ang hinahabol nila between that amount para ano. At saka private po ang UST. Yes. So, pwede tayong pumunta sa madaming ospital ang Manila. Andiyan dyan, ng lahat ng distrito Yes. dyan, may local hospital. Si Pili po Mayor kayo. Isko, maraming hospital dyan na magaganda. Pili po kayo ng mga malapit pa rin sa inyong klinika. Meron po tayong 4,099 na pwedeng yung pagpilian. Okay. Paparaanin ko lang to, Mami Sheila ha. Sabi ni Kian sa YouTube natin, good morning po dito po sa Ugong Valenzuela. Wala pong yakap pero nakaregister na ako online. Paano po ang gagawin? Salamat po, PhilHealth. Saan po kayo kaya? Andin kaya pong registration yon? Kasi kung nakaregister na po kayo sa Yakap, meron na po kayong klinika. Nakapili na po kayo. So, doon po kayo magpapa-check up kung saan po kayo naka-register na Yakap Clinic. Okay. So, sana po, we also encourage the local government unit of Valenzuela na sana makapagpa-accredit din sila ng Yakap Clinic for their constituents. Okay. So, Doc Ish, final message natin for this episode. Teka, pero may mukhang utos pa ako uulit sa ka. kanya. Sige po, May go utos ahead, pala si sir. Chairman ng PhilHealth. Yes. Go. Ang haba nito, ilang pages ito. Sasagutin Correct. natin Bibigay yan. ko to kay PhilHealth spokesperson, kay Ish Pargas, at sagutin niya sa Yes po. sa DOH, sa PhilHealth Fora. Yes yung po. mga para masagot yung mga tanong. Abangan niyo ang mga sagot sa tanong niyo sa PhilHealth website or PhilHealth social media sites. Correct. Yes, Sec. Yeah. Done. Consider it done. Katulad po nung unang tanong natin na sinagot, yun pong mga libre nangangailangan ng gamot para sa hypertension. Kung kayo po ay nagpapa-check up dun sa ating Yakap at kinukuha po ninyo ang serbisyo ng ating Yakap, imagine niyo na lang po yung masisave ninyo na pera na pambili ng gamot ng inyong maintenance ng hypertension. Pati po yung mga laboratorio. So yun pong mga pera na masisave natin, pwede natin gamitin sa ibang pangangailangan. Pambayad sa kuryente, pambili ng bigas. So, napakaganda po nung ating Yakap program, not only making sure that you are healthy, but also economically, it will help our family. So, ang panawagan ko po, lahat po sana tayo na nakikinig ngayon, mga Pilipino, magpa-register na sa Yakap at gamitin po ang serbisyo ng Yakap together po with the Department of Health. Ang commitment ko sa'yo, Doc Ish, bilang Health Promotion Bureau at Communications Focal po ninyo sa parte naman ng DOH, tutulungan po namin kayo Yes. para po mas mapalawak pa yung kaalaman ng mga kababayan natin saan makikita yung mga klinika, ano yung mga gamot, at ano yung 45 na butika. Kasi pinramis ko Yes. kanina, babalikan natin pero mahaba Yes, po we yung can give you 45. the list. Yes. Yes. So we will be communicating this in our social media page and even sa website po ng DOH para po sa kalaman ng ating mga kababayan. Sek? Kulang ang oras, mga kababayan. Ang dami pang programa ng PhilHealth. Meron kaming emergency outpatient Yes. benefit package. Meron kaming dialysis package. Meron kami para sa mga senior citizen. Kulang ang paliwanag. So, alam namin napakarami nito. Pero unti-unti namin pagtutulungan namin ng spokesperson ng PhilHealth, ang Health Promotion Bureau and Communication para mapaalam sa lahat ng kababayan na miyembro ng PhilHealth.
90 million lang ang nakarehistro sa atin eh. Yes. 120 million tayo. Nasaan na yung iba? Yes. 30 million ang nawawala. Hahanapin So, pa. kailangan hanapin natin sila. At tatalima po kami sa utos ng Presidente na paigtingin pa ang mga serbisyo publiko, lalo na po ang kalusugan, para po sa kalusugan ng ating mga kababayan, para sa pinasiglang bagong Pilipinas. Dahil sa bagong Pilipinas, Bawat buhay buhay mahalaga.